What's up mga kuya at ate, welcome na naman sa Kuya Kebs DIY tutorial. In today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano ba mga hindi dapat gawin sa paglilinis ng aircon, saka mga dapat gawin sa paglilinis ng aircon. Kung ano ba yung dapat hindi mabasa at ano ba yung dapat babasain o lilinisin, i-sprayan ng pressure washer. Itong video na to ay para sa mga hindi aircon technician, may aircon kayo at gusto nyo mag-DIY na linis, kayo maglilinis ng aircon nyo, ito mga pointers na dapat yung tandaan kung maglilinis kayo ng aircon. Yan, simulan natin. Doon muna tayo sa laging katanungan nyo kung ano ba dapat ang hindi nababasa pag naglilinis kayo ng aircon. Itong aircon na to, inverter aircon to. Ito yung inverter board niya. Ayan, dapat hindi siya mabasa. Kaya kung kaya nyong kalasin siya, hiwalay nyo siya dito sa aircon, mas maganda. Kung hindi nyo kayang mahiwalay sa aircon, pwede nyo mambalutan ng plastic. Siguraduhin nyo lang na hindi mapapasok ng tubig pag maglilinis na kayo ng aircon. Susunod naman ay yung fan motor. Dapat hindi siya pasukan ng tubig. Pwede siyang linisin, yung fan motor ng aircon. Ano naman yan water sealed yan. Kaya kahit basain mo dyan sa ibabaw, okay lang. Kaya lang, dito sa ilalim yan, may butas yan sa ilalim. Tingnan natin kung makikita. Kaya pag mag-i-spray kayo, iwasan nyo na pumasok dun sa loob ng butas nun. Pero pwede siyang sprayan dito sa taas. Okay lang yan. Hindi naman mapapasa yung nasa loob. Huwag lang yung tututukan ng mag-spray dito. Saka kung yung fan motor nyo, luma na, kung ikalawang na, baka may butas na yan, huwag nyo na lang i-sprayan yun. Pero kung bago pa katulad nito, okay lang nyo i-sprayan. Tapos susunod, itong compressor. Yan compressor, yan, pag tinanggal mo to, ito sa ibabaw nito, nandito yung may terminal wiring dyan. Saka yung terminal ng compressor, iwasan yung mabasa siya, pero water sealed naman siya, hindi naman siya papasukin basta. Huwag nyo na lang bababaran din ng pag-i-spray dito sa loob niyan. Pag tinanggal nyo to, yung gilid ng compressor, yan, pwedeng basahin yan. Pwede nyo linisin. Huwag lang dito, huwag nyo lang tagalan ng tutok ng spray dito para hindi pumasok sa loob yung tubig. Tapos, munod na hindi pa pwede basahin yung control board ng mga aircon. Kung manual man yan, meron basta yung nandito yung mga pihitan. Papakita ko sa inyo yung pihitan kasi tinanggal ko. At tulad nito, tinanggal ko na yung pihitan. Pag nililinis siya, kung matatanggal nyo yung control board ng aircon, mas maganda. Pero kung hindi kayang tanggalin, balutan nyo lang din ng na hindi mapapasok ng tubig pag nag-spray kayo. Okay lang din na gano'n ang gawin nyo. Pero mas maganda, matanggal nyo yung control board yan. Yan ang hindi pwede siyang mabasa. Kasi pag nababasa yan, magra-grounded na yan. Yan, ito yung control board. Picturean nyo yan kung saan man nakakonect. Ito yung sensor ng evaporator. Sensor ng evaporator. Check nyo yan kung malinis siya. Yan. At ito naman yung sensor ng thermostat. Check nyo rin kung malinis siya. Ito yung control board niya. Tinanggal ko para hindi siya mabasa. Tapos ito nga pala yung sa swing motor. Yan. Tinatanggal ko din yan kasi para hindi mabasa. Pag inverter aircon ng aircon mo, yun ang apat na parts na hindi mo pwede mabasa. Yung control board, yung fan motor, ito, tapos itong PCB board, saka yung ibabaw ng compressor. Ayan. Yung tandaan nyo yan pag maglilinis kayo. Tapos ano naman mga parts na nililinis pag maglilinis kayo ng aircon. Maliban doon sa apat na hindi pwede basahin, pwede mo na linisin lahat yung part ng aircon. Pero ito yung pinaka kailangan mong malinis. Ayan, itong evaporator, yung sa harap, tapos yung condenser. Ayan ang mga mahalagang malinis po talaga. Kasi ayan yung nadudumi tapos nagbabara. Hindi na nalamig yung aircon mo kasi yan yung madumi. Ayan lang talaga yung parang pinakanililinisan talaga. Kaya naglinis ng aircon, and purpose mo ay malinisan mo yung evaporator saka yung condenser. Ayun lang talaga main purpose. Saka yung drain. Ito, yung drain. Ito yung drain niya. Pumapasok kasi yung tubig dito, lalabas dito. Ayan, dyan.
Tapos tatapon na, pupunta na dito yan, tapos papasok dun sa butas dun, tatapon na dun sa butas. Kaya minsan barado to, kaya kailangan din malinis siya. Ayan, tapos, ayan, pwede nyo nang linisan din to. Yung ano, kasi minsan nagkakaroon ng sipon-sipon dyan, yung mga lumot-lumot, kailangan linisan nyo rin yan. Tapos ito pa, yung pan ng condenser, kailangan malinis nyo rin. Pati na rin tong pan ng evaporator. Ito, pag kumapal ng dumi dito, mahihina yung buga ng hangin nyo. Kaya kailangan malinisan nyo din to. Tapos pag inverter aircon kayo, ayan, make sure na malinis din yung sensor. Ayan. Yung mga sensor, ito, sensor to. Sensor din yan. Yan, sa condenser na kabit. Ayan. Dapat malinis yan. Pati yung nasa control board, yung nasa harap dito, kailangan malinis din yan. Tapos ito pa yung isang kailangan yung iwasan. Yan yung mga tubo niya, iwasan yung masugatan yan o mayupi siya. Yan. Kasi pag na-yupi nyo yan o naputasan, tatapon yung freon, hindi nalalamig yung aircon nyo. Katulad yan, yung mga tubong yan, iwasan nyo yan masira o madent. Mayupi, maputol o mabutas, iwasan nyo siya. Kaya kung bubuhat kayo, huwag kayong kakapit dito sa tubo. Huwag nyong bubuhatin dito. Mas maganda dito sa ilalim, kayo bubuhat ng pag inubuhat yung aircon. Tapos, ito, iwasan nyo din mayupi itong evaporator saka condenser nyo. Yung nasa likod na yan, iwasan nyo siya. Kung nasa likod na to, iwasan nyo rin mayupi. Kasi pag na-yupi nyo na lahat yan, mahirapan na siyang humigop, hindi na rin siya lalapig na maganda. Tapos iwasan nyo rin mabali yan, itong mga pan na to. Saka to, kasi pag nabali nyo na yan, magpa-unbalance yung under ng pan motor, magbabibrate na yan. Tapos unti-unti masisira yung bearing. Yan, kung tatanggalin nyo man yung control port, matandaan nyo yung kung saan nakalagay yung wiring para pag binalik nyo yung control board, hindi bali-baliktad, hindi nagkakaproblema yung aircon nyo. So, mas maganda picturean nyo para matandaan nyo yung kung saan nakalagay yung mga wiring na to. Yan, ito pati, mga front cover ng aircon nyo, nililinis din yan, lalo na yung filter, nililinis din yan. Yan, pati yung cover ng pinaka-aircon, saka itong body ng aircon. Yan, nililinis din yan. Dito na lang itong video na to. Sana may natutunan kasi video na to. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, visit nyo lang YouTube channel ko, Kuya Kebs DIY Tutorial. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ko at like at mag-comment na rin kayo kung may makakatanungan kayo. Peace out.